po yung panahon. Medyo mahigpit na, medyo ano na yung panahon dahil ang daming mga eleksyon na mangyayari. Alright, balikan natin si Attorney Jan, tagapagsalita ng COMELEC. Attorney? Magandang umaga po muli, Sir Rod. Sa lahat po na Ayan. ating taga-subaybay. Paumanhin po sa Opo. bumagsak ng signal. Alright, Opo. yan, maganda na, Attorney. Loud and clear. Okay, ulitin natin, Attorney, yung binabanggit nyo nga kanina, bakit medyo hindi pa masyadong malinaw kung tutuloy ba o postpone ulit ang BARM election? So po, unahin po natin sa ating background. Dapat sana, kung tutuusin po, October 13, last year dapat ito ayon sa Oo. Republic Act 12123. Kaya nga lang po, ito'y naiakyat sa Supreme Court, nagkaroon ng legal na katanungan dun sa pagdidistrito. Yung po kasi yung pinagmula ng issue ng lahat na to, ang pagdidistrito ng mga lugar dyan po sa BARM. Dahil ayon po sa Supreme Court, dahil may mga problema, may gerrymandering, hindi contiguous, unconstitutional. At dahil po doon inutos ng Supreme Court sa COMELEC at sa BARM na maisagawa po ang halalang ito not later than March 31 sa condition po na merong bagong batas ng pagdidistrito na maayos na. So kami po ay nagtalaga na ng halalan, March 30. Unfortunately, yung po ating pagdidistrito na batas, yung Bangsamoro Autonomy Act, naisabatas lang po nila noong January 12. At napirmahan lang po ng Chief Minister sometime late 1 week after that. In fact, undergoing publication pa po siya at magiging batas pa lamang by February 11. So ito na naman po tayo. Nagkaroon ng paglabag sa Republic Act 8189 kung saan mahigpit na pinagbabawal ang paggalaw po ng mga barangay, teritoryo, presinto at iba pa sa loob ng election period. Election period na po tayo. Kaya po talagang nagdesisyon ng COMELEC ilang araw bago po natin na maisagawa ito na hindi na maaring maisagawa pang halalan sa March 30. Bukod pa po sa bagay na natira na lang pong panahon sa amin ay 1.5 months para maganda. May filing of COC pa po tayo. Dapat automated elections. Meron pa pong pag-imprenta ng balota. Hindi po talaga kakayanin. Oo. Ngayon So, po kami yung ating mga mambabatas pala, may ano din may contribution din rito kung bakit na outlawed doon sa binabanggit nyo ngang batas na dapat pinabilis nila. Opo. Yung pagsasagawa Opo, yung batas na yon. Opo, yung ating parlamento po, yung ating Bangsamoro Parliament Oo. po kasi ang may kapangyarihan para i-distrito. Ngayon po, 2 araw na magkasunod kami po ay pinatawag sa Senado at sa Kongreso. Okay. Dahil nakita na nga po ang problema ito, legal at operational issue. So, solusyon na hinahanap. Sila po ay may panukalang batas. So kami po ang tinanong, kailan maisasagawa ng COMELEC ng maayos na walang lalabagin na period, walang lalabagin na batas, and at the same time, tapat na oras para paghandaan ng automated election. So kami po ay nagsabi na yung September ay mukhang ideal na. Maigagawa pa natin dito yung voter education. So ito po yung consensus at sana nga po magtuloy-tuloy ito at maisabatas pareho mula sa ating Kongreso at mula sa ating Senado. Okay. Well, so saan ho ngayon nakasalalay? Ngayon po talaga tayo umaasa sa ating Kongreso, pareho sa House of Representatives at Senate. Dahil originally naman po, ayon sa ating saligang batas, tanging ang Kongreso lamang po ang makapagtatakda ng araw ng halalan. Kaya ito po, bumalik po tayo dun sa original po na itatakda ng Kongreso ang kauna-unahang regular election sa BARM. Bakit sinasabi ng pambabatas natin, kung hindi itutuloy ng COMELEC, baka magkakaroon ng gulo dyan sa BARM. Dyan pala sa kanila nakasalalay. Yung eleksyon, yung pagpapatuloy ng eleksyon. Tama po kayo, meron nga pong puro-purong ganyan. Ngunit tayo po'y umaasa dun sa ating mga pagpupulong. Kasi doon naman po sa pagpupulong na isinagawa ng Kongreso, kahit po kami, nagpatawag kami immediately noong January 13. Umaten naman po lahat ng political parties, umaten ang iba't ibang sektor mula sa religious sector at iba pa. Talagang naunawaan po, hindi pwedeng labagin ang Republic Act 8189 at dapat may sapat na oras ang COMELEC. Kaya po nakikita namin ngayon, sana naman maunawaan ng lahat. Wala pong dapat kaguluhan dito dahil meron naman pagtitiyak. Una, ang pagtitiyak po ng ating COMELEC na talagang gusto namin maisagawa ang halalan sa taon na to. Ikalawa, ang ating Kongreso po ay kasama na namin at ang higit sa lahat po, isang konsiderasyon, kaya po talagang tinitignan nito maisaayos yung term of office. Ayon po kasi sa saligang batas, ayon sa ating Bangsamoro Organic Law, pati na rin sa kanilang electoral code, dapat 3 taon ang termino ng mga members of parliament. So itong mga bagay po na to ang isinasaayos ngayon. Oo. Pero sa tingin ninyo, kasi binigyan nyo pa ng panahon ang ating mga mababatas para
maisabatas na yan. Okay, hanggang Setyembre, kaya pa ba yan, attorney? Kaya po, kaya po. Dahil nga po ang ating po mismong Pangulo ay nag-certify na dapat talaga maayos na ito. Kaya po umaasa po kami na talagang maisa sa batas po lahat ng ito. Maganda naman po yung mga pag-uusap mula doon sa inatin na namin sa Kongreso at sa Senado. Hindi ho ba magkakaroon ng, ano rito, sa panig po ng COMELEC, medyo kayhoy matataranta dahil September ang target ninyo, November barangay election din. Hindi naman po. Na-anticipate po namin ito, no? Kaya nga po yung paghahanda para sa barangay at SK elections ay maaga sinimula ng COMELEC. In fact, as early as December last year po, yung mga rehistradong botante na, tayo po sa barangay ay nasa around 69 million plus. Sa SK naman po, ng mga registered na ay nasa 23 million plus, na i-print na po namin ng balota. So ang i-imprenta na lamang po namin na balota ay karagdagan ng mga around 1.8 to 2 million na mga bago na magpaparehistro hanggang sa May 18. So ganun kabilis na lang po yung paghahanda natin dito. At dahil po dyan, maibubuhos po namin ang efforts namin doon sa paghahanda din naman dito sa farm election. Okay. All right. Okay. Dito naman sa special elections Antipolo, kumusta na? Attorney John, ilan na po ba ang mga nag-file para tumakbo bilang kongresista kapalit po ni representative, ang yumaong representative Ako, Romeo, ako po. Ayon po sa huling kahapon ay meron ng 3 na nakapag-file ng kanilang COC. Sa tinaasahan po namin, baka meron pa pong 2 na mag-file. Hanggang bukas pa po kasi ang filing ng COC mula February 5 hanggang February 7. So, ilan na po nag-file ng candidacy? May 3 na po. At ayon po dun sa mga reports, meron pong nagpasabi na rin na sila magpa-file pa. May inaasahan pa po tayong 2 pa. 2 pa. Ilan lang ho ba po pwedeng mag-file? Wala mo naman pong limitasyon ito. Ngunit batay po sa mga nagparating po ng impormasyon, mukhang 5 po sila na inaasahan natin na magpa-file ng COC. Okay. So, ito ba'y kagaya ng yung mga normal na eleksyon na may campaign, pero pwede sila mangampanya, magsasabi ng mga ganon, attorney? Opo, pareho po ito. No? Pagkakaiba lang po dun sa ginawa nating halalan ng Mayo, ito po ay manual elections po ito. Okay. Hindi po ito yung automated elections. Opo, So paalala lang po sa ating mga kababayan, by February 12 po, election period na po dyan sa 2nd district ng ating Antipolo City. So dun po sa ating mga kababayan po na mayroong mga baril, kahit po kayo may license to own and possess firearm, kahit kayo may permit to carry, may firearm registration, kung wala po kayong COMELEC exemption, maaari po kayong mahuli at masakdal at makulong sa paglabag sa gun ban. Kailan uli mag-uumpisa yung election period? Mula po February 12 at tatagal po ito hanggang March 29, yung ating pong campaign period. So yung asahan po natin na mag-iikot na yung mga kandidato dyan, mula po February 12 hanggang March 12. Bawal na po mangampanya ng March 13 at lalong bawal mangampanya ng March 14 dahil ito po yung mismo yung araw ng halalan. Araw ng halalan. Ilan ho ba yung botante na inaasahan na lalahok sa special election dyan sa Antipolo? Nasa around 270,000 more or less. Isa po sa pinakamalaking distrito sa buong Pilipinas, yung 2nd district ng Antipolo City. So sana po ating mga kababayan, Sabado naman po natin gagawin itong halalang ito, makisali po kayo dahil yan po, yung pipiliin ninyo, yan po ay magiging representante ninyo sa House of Representatives. Alright. Okay. Baka mayroon pa ho kayong maidagdag, attorney, na ginagawa ng COMELEC ngayon. Opo. Yung registration. Tuloy-tuloy po ang ating registration. Sa kabutihang palad po, mula noong October 20 hanggang kahapon, umabot na po tayo sa halos 1.8 million na bagong botante. So sa amin pong pagtatala, baka po umabot tayo ng 71 million na botante para sa barangay, yung 18 years old pataas. At dito naman po sa SK,
baka umabot po tayo ng mahigit 24 million yung boboto po mula 15 years old hanggang 30 years old. Ayon po kasi sa batas, ang botante ng SK ay mula 15 years old hanggang 30 years old. So manual elections din po ito. Paalala na, wag po kayo magtataka, no? Kapag ikaw po ang edad mo ay 15 years old hanggang 30 years old, dalawang balota po ang ibibigay namin sa inyo. Isa pa. Isang balota muna para dun sa 18 years old. Ulitin ko po, nagkamali ako. 15 years old to 17 years old, isang balota para sa SK. Yung pong 18 years old hanggang 30 years old, dalawang balota ang ibibigay namin sa iyo. Isa para sa SK dahil kasali ka pa rin doon at isa para sa barangay. At of course, 31 years old pataas, isang balota lamang po para sa barangay. Opo. Okay, dito naman sa voluntary risk, yung pagbibitiw ni AG-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Paano ho ang ano dyan? Ano ho ang mangyayari? Paano ang magiging proseso ng pagpalit dito kay Ed Vic Yap, dating congressman Ed Vic Yap? Ayon po sa Party List Act, Republic Act 7941, meron pong sinumite na listahan. Itong tawag po natin ay list of nominees ang kanilang party list sa COMELEC bago po magkalala. Sunod-sunod po yan. At nirequire nga po namin ang bago ngayon, 10. So kung may nag-resign po sa kanila, yung kasunod na kasunod po by succession, ang iuupo po natin doon. Magsacertify po ang COMELEC kung sino yung kasunod na kasunod sa listahan at siya pong mapoproklama bilang kahalili doon sa nag-resign na kanilang sitting party list nominee. Ayun, yung second nominee. Opo, opo. Alright. Okay. So anyway, may pahabol pa ako, attorney. Yung sose naman ng mga kandidato na, well, tinitignan ninyo kung sino may mga tumanggap dyan na donasyon mula sa mga kontraktor. Tapos na ba ho yung listahan? Opo, patuloy po yung pagbabalangkas. Kasalukuyan po ang sinusuyod na po ngayon ng aming Political Finance and Affairs Department ay yung mga nagsumite para sa kumandidato sa 2025 elections. Medyo marami-rami po ito. Dahil ang atas po ng COMELEC, hindi lang dapat yung national positions. Dapat pati local positions, matignan natin. Baka mayroong mga donors sila dyan na mga contractors, suppliers sa ating pamahalaan. Yung mga pinagbabawal na entities, educational institutions, religious institutions, lalong-lalo na yung foreign entities, bawal na bawal po kasi yan. So patuloy po ang pag-iimbestiga ng ating departamento dyan. Mayroon na ho bang mga nasilistahan ninyo na galing sa mga lokal na tumakbo? Meron na po. Nabanggit po ni Chairman Garcia na meron po kaming nilalaliman na investigasyon ngayon na mga ilang miyembro ng party list, ilang miyembro ng ating House of Representatives, meron din pong gobernador at meron pong mayor at vice governor. Marami-rami. Opo. Ayan. Alright. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay. God bless po. Thank you very much, COMELEC spokesperson, Attorney